Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy, kako magaling talaga. Talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Ang ating pong palatuntunan ay sabayang napapanood via live streaming sa FB at sa mga nanonood po sa ating FB Live
tayo po ay mapapakinggan at masusubaybayan alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa gawing kanan ng ating live stream, mga kaibigan, ay meron po tayong chatroom para po sa mga nais magbigay na reaksyon. Atin po yan babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, sa mga nanonood po ng ating o nakikinig ng ating palatuntunan dito po sa impilang DWBL, ang numero na maaari po ninyong tawagan para po sa inyong reaksyon ay 0915-707-0625. Mag-text lang po ng inyong mga reaksyon. Ano po? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May bago na pong speaker, mga kaibigan. Ano po? Ito'y totoo na. Sapagkat niratipikahan na po ito ng Kamara, ng mga miyembro ng Kamara de Representantes de Judas Iscariote y Barrabas. Samantalang, mga kaibigan, ay niraratipika ang speakership ni Velasco. Si Cayetano bigla na namang nagpahayag sa kanyang FB Live ng kanyang pagbibitiw daw sa pwesto. I resign. Resign? Talaga lang? Merong ganon? At kasabay po ng kanyang pahayag na siya'y nagbibitiw di umano sa speakership, ay kasabay po nito'y humingi din siya ng tawad. Lord, patawad kay Presidente Duterte. Ano po, ha? Yun, Lord, patawad. Sino bang Lord? Drug Lord? Ano pang Lord? Weteng Lord? O Lord Alan Velasco? Samantala, mga kaibigan, pag-upo ay naitalaga naman sa kanyang pwesto bilang chairman ng House Accounts itong si Presidential son at Congressman Paulo Duterte. Hanip. Siya mamamahala ng pera ng Kamara. Ba't hindi nyo sa bangko ilagay yan? Pamalain nyo bangko. Kailangan pamilya eh. Pamilya masusunod. Family Corporation. The House of Representatives is a family corporation of the Duterte clan. Yun eh. Binatikos naman ng mga senador ito pong Philippine Presidential Commission, ano ba ito? PCOO, ano ba tawag dyan? Presidential Communications pala. Presidential Communications Office, ha? Dahil po sa pag-allocate ng bulto ng pinakamalaking bulto ng budget o yung pinakamalaking halaga sa budget nito para sa sweldo at hindi para sa mga kagamitan.
Bakit ganon? At mamaya alamin natin itong online petition mga kaibigan dahil po sa ginawang pagtataas ng tuition fee, ha? At mga kung ano-ano sinisingil nitong Notre Dame of Marble University sa Cotabato. Yan po'y ilan sa ating mga pag-uusapan. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Ito pong si dati o sinipang speaker Alan Peter Cayetano, mga kaibigan, nakalain ninyo. Muli na naman siyang nagpahayag na siya daw ay nag-resign sa kanyang pwesto. Ito po, very ironic. Mga kaibigan, bakit ho? Sapagkat ito'y ginawa niya habang itong si Alan Velasco ay niraratipika sa plenaryo ng Kamara o pinagtitibay sa plenaryo ng Kamara yung pong kanyang pagiging speaker. No? Sipin yung nagkaroon pa ng ganyan drama, no? Nasunod din pala yung kung ano yung agreement, di ba? Mga kaibigan, ang sabi lang nito si Cayetano, ay pantumigil eh. Sinipa ka na eh, hindi ka nag-resign. Wala kang pagre-resignan. Unang-una, number 1, kinikilala mo yung term sharing agreement. Yung kasunduan na maghahati kayo sa inyong termino, di ba? So sa madalit salita, kung kinikilala mo yun, alam mo na may expiration, may hangganan yung iyong pagpwesto bilang speaker. Iyan ay alinsunod sa ika nga po ay kumpas ni Presidente Digong nyo, di ba? Ngayon, mga kaibigan, paano ka magre-resign? Alam mo may expiration yon, di ba? Mga kaibigan, katarantaduhan itong sinasabing ito ni Alan Peter Cayetano. We're okay, sabi naman ni Cayetano, kasi pinatawag pala sila ni Digong nyo sa palasyo at muli silang pinag-usap para pagkasunduin. Ano po? Ito, sabi, we're okay. We will continue to help, but right now, verbally, patuloy daw silang magtutulungan. Pero, sa ngayon, sa salitaan, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House. Hindi ka naman dapat mag-resign eh. Kasi nga wala kang pagre-resignan. Ang dapat na ginawa mo, kung ikaw merong statesmanship, wala ka nun eh. Wala ka nung statesmanship. Wala ka ring palabra de honor. Wala ka word of honor. Pareho lang naman kayo eh. Alam namin, darating din ang oras, lilitaw rin ang tunay na kulay nitong Velascong ito. Sapagkat wala siyang ipinagkaiba sa iyo. Ang pinagkaiba lang nila sa iyo, ang pinagkaiba nyo lang, gusto mo maging mas marunong sa lahat. Di ba? Hindi pa natin nakikita dito kay Velasco yun, mga kaibigan. So,
Antayin natin yun. No? Kasi wala namang ipinagkaiba as far as the yung ano tawag dito, yung pagsunod kay Presidente Digongyo. Yun din yun eh. Ikaw, ganun ka rin. Rubber stamp ka rin. Ang Kamara sa panahon mo. Ganun din lilitaw ito. Katunayan, alam nyo kung bakit. Kauna-una, kaupo nitong si Velasco. Alam nyo, ginawa? Ipinroklama yung pong gayot. Yung gayot na. Matanda na. Hindi na siya pwede, hindi na siya qualified doon sa sa pwesto, mga kaibigan. Yung asawa naman ang pinanumpa na representative nitong Commission on Youth ba yan? National Youth Commission, yan. Kinatawan pala ng Duterte Youth. Yun ang pangalan ng party list, Duterte Youth. Buti hindi youth, Sabi ni Cayetano, si Andanar, di ba? Youth, yan. Duterte Youth, Duciel Cardeva. Bay pinanumpa agad ni Kwan ni Velasco. Pero, ito po'y kinu-question ng abogado, election lawyer. Ang pangalan po'y Emil Marañon. Baka kamag-anak pa to ni Nonoy Marañon, dyan sa NBI. Kasunod po ng pagpapanumpa dito sa asawa ni Cardema. Natatandaan niyo ba yung si Cardema? Yung sinibak sa National Youth Commission dahil gayot. At siya rin ang nominee dito po sa gayot na to. Duterte Gayots. Mga kaibigan, mamaya natin pag-uusapan yan dahil sinasabi ko lang sa inyo, yan ang kauna-unahan sa agendang ginawa nitong si Lord bilang speaker. Katunayan hindi naman kayo speaker sa tawag na lang yan Hindi naman ganyan ang proseso niya, wala namang dapat kasi may mga iba pang kandidato dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa Amerika, kaya doon malusog ang demokrasya ron dahil gumagana yung tinatawag na check and balance. Tulad ngayon, di ba si Trump ang presidente? Ano ba partido ni Trump? Republican. Pero ang both houses yata, hindi ko alam yung Senate Pero yung Kamara nila doon, dominated yun ang majority doon is Democrat. Kaya Democrat ang may control ng House of Representatives sa Amerika. Kaya pagka ganyan, malusog ang demokrasya. Hindi katulad dito, malnourished ang demokrasya rito. Mga kaibigan, nangangayayat. Hindi malusog Ngayon, sabi ni Cayetano, dapat ang pangalan na nito, Dieter Ocampo Bitter Ocampo. Very bitter si Alan, mga kaibigan. Ngayon meron pa siyang paapi-apile. Umaapila raw siya sa kanyang mga kasamahan. Na kanina yun, nung bago pa maratipika si Lord bilang speaker. Sabi niya umaapila siya sa kanyang mga kasamahan na magsagawa ng eleksyon o isagawa ang eleksyon
pagdating ng alas 3 or the scheduled resumption of session for the budget deliberation. Kung babasahin ninyo ito si Alan, daldal lang ng daldal, para si Eli Soriano pala to eh. Hindi iniisip yung sinasabi. Tingnan mo yung pagkakalagay dito sa sentence, however, Cayetano appealed to his colleagues to conduct the elections. May eleksyon eh. Mga kaibigan bakit ka nag-resign? Saan ka nag-resign? Nagbobotohan eh. Di ba? Paano ka nag-resign? Mga kaibigan, at 3 o'clock, elect your new speaker and pass the budget. You can elect at 3 o'clock. Walang maneuvers, walang political tactics na mangyayari dyan. Ba't di mo binanggit na kagaya mo? Puro ka maneuver. Di ba? Mga tactic ang pusit. Squid tactics. Tapos, pag iba, hindi nila pwedeng gawin. Alam nyo kanina di ba parang sinalakay yung batasan. Tinanggal yung padlock, kinailangan pang baklasin yung ron. Yung i-distrongkahin yung kandado, di ba? Dinistrongka yung kandado para makapasok. Ngayon, talagang wala magagawa si Cayetano kasi ang totoo, hindi ka na back up, di ba? Ano ka na? Touchy ka na lang kay Digong nyo, di ba? Ang binabaka pa ni yun Yun ang sinunod nila. Tapos, humingi pa ng tawad si Cayetano kay Presidente Digong nyo. Dahil hindi raw niya masyadong naintindihan kung ano yung gustong ipatapos sa kanya. Yung budget deliberation bago niya isalin yung kanyang pwesto. Isipin mo, bakit dito merong relinquishing na binabanggit ka? Pagkatapos, sinasabi mo sa ibang sentence, misleading yung mga statement mo may deceptive Mga kaibigan kita ninyo, sinungaling di ba? Dito relinquishing ang sinasabi mo. Ba't di ka nalang pumunta ron? Sana pumunta ka ron, di ba? Tama na yan. Para walang gulo rito. Di sana hindi ka lumabas na tatse. Baka na kay Digong nyo. Nakakahiya kasi full support sila ron. Timo, immediately, 2 ginawa ni Velasco. Pinapasok isa pang aso ng Duterte. Na wala namang gagawin. Wala namang alam yan Kaya magtataka kayo, yung Kongreso, para mga classroom lang ng elementary na nakaupo ron, kakawalang gana. Tapos ang nagsasalta, yung mga may gatas pa sa nguso, na naging congressman, dahil mayaman, nabibili yung party list, nabibili yung COMELEC. Sino yun? Si Romero. Di ba? Yun yung taga kagat ni Velasco nung una di ba? Sa pangkat ni Caldero, mga kaibigan. Wala akong makitang dignidad doon sa mga membro ng Kamara. Nakakawalang gana itong bansa natin. Kakaroon tayo. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi magkakaganyan? Lalo na dyan sa hanay ng mga party list na yan. Party list na nga lang ang tinakbuhan. Binili pa yung COMELEC Hindi totoong mga nanalo yan Di ba? Hindi mga ibinoto kahit party list. Di ba? Binoboto mo sa party list yung organization. Sipin mo yun,
2% of the total votes cast, yun lang ang kailangan mo. Sa kabuuan boto na ng mga boto, kabuuan ng mga boto, kukuha ka lang ng 2% doon. Halimbawa, 100 ang botante, nakakuha ka ng 2 boto, abay, pwede ka ng congressman. Ganun yun, ibig sabihin nun. Doon na lang hindi pa sila nanalo. Titiyakin ko sa inyo. Mga kaibigan, kahit pabuksan natin ang mga balota, ba't di yan ang buksan nyo? Diba? Mga animal ito Itong, sipin mo, nakikisali sila sa mga debate, kung ano-ano. Hindi sana masama yun. Kung yung debate patungkol dun sa issue, o anuman panukala, na may kinalaman yung kinakatawan mong party list. Halimbawa, senior citizen party list. Ano ba pinag-uusapan dito? Issue ba ito na mayroong kinalaman para sa interes, kapakanan ng mga senior citizen? Wala politika Kaya nga, mga kaibigan nakapagtataka ngayon lang yan. Dati hindi pinapoporma yan Sipin ninyo, pati pork barrel niyan, equal. Kung ano yung karapatan ng isang regular congressman, yun din ang kanila Sipin mo malaking katarantaduhan itong ginawang ito sa mga party list. Kaya hindi, sino maniniwala dyan? Natatawa ako doon sa mga talumpati ni Velasco. Sila daw ewan ko, may sinabing honorable daw sila Naku po. Mga kaibigan. Ito, tignan ninyo. Sino ba gumawa ng problema dyan? Hindi ho ba sila? Si Digong nyo, tsaka itong 2 to. Kasama na yung pamilya ni Digong. Kasi sila pala nagpapasya kung sino ilalagay dyan. Kita ninyo, pumunta rin kay Sara. Pagkatapos, hindi kontrolado naman ngayon ni Paulo Duterte yung pera ng Kamara. Di ba? Basta pera. Hindi ka po pwede dyan kapag napansing ikaw hindi nila makukuha sa lokohan. Lalo na sa eleksyon. Ito'y paghahanda na ito Mga kaibigan, para sa presidential bid ni Inday Ambisyosa sa Duterte, Sara Duterte, na naging anak lang ni Presidente Duterte. Akalain nyo, naging na siya, presidentiable. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Sino ho ang gumawa ng problema? Mantakin ninyo, buti pa yung problema na ginawa nitong mga ungas na ito dyan sa Kamara, lutas na ngayon, di ba? Ng problema. Pero, yung mga mas importanteng problema ng bansa at ng mamamayan, wala pang nalulutas Mga kaibigan hanggang ngayon. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Sino ba gumawa ng problema? Yun ang tanong Di ba 3 sila? Pareho lang yan. Yan si Velasco at si Caldero. Sila mga gumawa ng problema na yan. Dapat ang ginawa ng Kamara dyan, sinipa kayong 2. Diba? Ngayon nabago na ba? Hindi na ba magnanakaw ngayon itong mga congressman? Katunayan, unang-unang pinagmulan ng gulo, yung pinagmulan ng gulo
Ano yun? Merong kumwestiyon dun sa budget. Di ba? Yung budget na inilaan ni Cayetano sa sarili niyang distrito. Distrito nila mag-asawa. Ilan yun? Ilang bilyon yun? Mga kaibigan, yun daw, ibibigay sa pagpapagawa ng, para sa barangay. Pagtatayo ng barangay hall. Alam nyo kung magkano? 100 million. Hayop po, no? Barangay, bibigyan mo ng 100. Ba't di nyo ibigay doon sa tao yung pera? Pwede naman pala, oh. Sipin ninyo. Pero kaysa ibigay sa natulong sa tao para makapagsimula, at makatawid yung mga tao sa pinagdaraan ng gutom, ibibigay mo sa barangay. Ano gagawin doon? Nanakawin nyo yun. Kasabwat kayo. Di ba? Para makontrol mo yung barangay. Para sa susunod na naman na eleksyon, hindi na naman kayo mawawala sa pwesto. Ang ginagamit ninyo, pera ng gobyerno. Di ba? Sipin ninyo, priority, ipagtayo ng, ng barangay hall, 100 million. Ba, sino kontraktor nyo? Sino arkitektong gagawa niyan? Mga kaibigan, ba hayop ano? Barangay hall lang 100 milyon, anak ng... Ngayon, eto may tumanggap ng tigda 2 milyon. Diba? Yung mga bumoto kay Cayetano. Balik nyo yung pera. Kung talagang matino itong si Velasco, pabalik mo yung pera. Pagkatapos, ipatanggal ninyo lahat yung pork barrel na isinalaksak ni Cayetano sa kanyang, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na yung sina Villapuerte. Lahat, mga kaibigan, kung matino si Velasco, alam nyo, ang daming nagsasabi na pagka daw hindi na-aprobahan yung 2021 budget, ang mapipinsala ay yung pagtugon. Yun daw ang number 1 na mapipinsala. Yung pagtugon ng gobyerno laban sa COVID. Sinangkalan yung COVID Mga kaibigan Gayong, kaya pala ginawang yan. Hanggang sa 1 taon pa. Alam nila kung kailan matatapos Ngayon, sipin ninyo, yun ang napapansin ng iba. Ano yun Ewan ko ako hindi ako naniniwala na kapag naaprobahan itong 2021 budget, magagamit nga ang pondo. Magkano lang naman yung inilaan sa sa COVID Meron 29 billion, di ba? Parang konti lang ang diferensya. Pati dun sa pambili naman ng bakuna at saka ng PPE. Mga PPE gagamitin. Mga kaibigan, dun daw. Ako hindi ako naniniwala Kasi hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. Alam nyo, kahindik-hindik ang pagkawala ng mga pondo ngayon. Walang ipinapaliwanag dito sa mga pondong ito. Sinasabi lang, hindi. Ginamit na maayos. Saan? Yun ba, pwede mong panghawakan yun? Ba hindi? Katunayan, ang Commission on Audit mismo, maya't maya, pumunta kayo dun sa website ng Commission on Audit para magbusisi kayo. Magbusisi kayo. Tignan ninyo ang ginagawang audit ng Commission on Audit. Lahat ng kanilang ginawang pag-audit nung nakaraang taon,
nakalagay yun sa website nila. Halos lahat pinara ng ng Commission on Audit. Ano ibig sabihin ng pinara? Sinita. Mga kaibigan, sinisita ng COA. Halos lahat ng departamento. Hindi ba? Kamakailan yung 2.2 billion na gamot sa DOH na nalusaw lang yung gamot. Nalusaw din yung pera na 2.2 billion sapagkat yung mga gamot expired na. Mga kaibigan, lahat halos ng agency, yung Bureau of Customs, ang naging deficit, shortfall, na hindi po naabot ng customs, ibig sabihin, yung kanilang target collection. Kasi po, taon-taon, ito mga collection agency natin, specifically ang Bureau of Customs, meron yan target collection Halimbawa, para sa susunod, para sa taong ito, ano yung target collection ninyo? Magkano yung amount na makukolekta? Kasi, pwede mo nang tansyahin yan Hindi ba? Kasi meron mga regular importation Di ba? May mga regular na dumadating na importation tayo dito sa Bureau of Customs. Kaya nalalaman nila kung magkano ang dapat kolektahin. Alam ba ninyo? Sa kasaysayan nito, simula nang magkaroon ng Bureau of Customs ang Pilipinas, alam naman nating lahat, ang Bureau of Customs, pinakamagnanakaw yan. Di ba? Pinaka-notorious siya sa corruption. Pagkatapos, si Digong nyo galit sa corruption. Sabi niya. Di ba? Sabi niya, galit siya sa corruption. Pero sa panahon niya, nagkaroon ng pinakamalaking deficit o shortfall sa collection ng buwis sa Bureau of Customs. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Malalaman po ninyo sa COA lahat ng katarantaduhan. Halos lahat ng gobyerno o ahensya ng gobyerno, tanggapan ng gobyerno. Sinisita ng COA katulad nito, yung budget ng PCOO. Tinatanong ito si Andanar. Ang takaw nito, si Andanar, Sipin mo. Kahindik-hindi ko ang corruption, katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, nakita ninyo kung i-allocate yung pondo. Si Cayetano, barangay hall, 100 ang isa, 100 million ang isa. Ay, anak na. Mansion, igagawa mo ng mansion, yung mga barangay hall. Bakit? Tapos ang mamamayan mo, wala makain. Nagugutom. Dapat, di ba, kung talagang matino ka, ako, congressman ako, kaya mayor ako. Sila naman sakop nila lahat yun Sila mayor, dalawa silang congressman. Sila lahat doon sa kanilang lungsod, sa Taguig. Mga kaibigan, isipin mo, ang laki-laking pera niya, Ang dami mong programang magagawa para tulungan ang mga negosyo, lalo na yung maliliit na negosyo na makabangon, makapagsimula. At itong mga mamamayan, na nagugutom. Ang daming programa, di ba? Bakit ang naisip mo magpatayo ng barangay hall?
Makakain ba ng tao yan? Yung barangay hall? Mahilig kayo doon sa pero alam natin, nakaw yan. Bakit? Overpricing yan eh. Sipin mo, barangay hall, 100 million. Hayop kayo. Malacanang yata itatayo nyo dyan eh. Palasyo, mga kaibigan. 100 million. Anong katarantaduhan yan? Ngayon, ano ba itong, meron pang katiwalian pa eh. Yung yung mga kasama niya na congressman, yung mga deputy niya, katulad si Villapuerte, di ba? Ang laki rin ng, budget nun. Pagka yan, natanggal yan, ibig sabihin natanggal yung mga budget na pinagsasaksak nila dyan. Ibig sabihin may pag-asa tayo kay Velasco, pero I doubt. Siguro yung sa mga kalaban tatanggalin, ililipat naman dun sa bago, di ba? Tapos para maimbudo papunta sa Davao. Ganun yan mga kaibigan Ginagawa ng highway yung Davao Pagdating sa pondo, mga kaibigan, doon lahat ang bagsak Ngayon yan ang problema natin ngayon nalutas nila itong away na nilikha sa Kamara, pero sa mga problema ng bayan wala silang nilulutas, dinadagdagan pa. Halimbawa, katulad yung problema natin dyan ang pinakamalaking problema natin, yung ating national security na ng bansang Pilipinas. Nanganganib na ang mamamayan, ang bansang Pilipinas, dahil sa pagsalakay ng inchik dito sa ating bansa. At ang katunayan, may panibago na naman pribileyo silang ibinigay sa mga inchik. Yung makapasok ng mabilis dito. Meron na nga visa upon arrival, ginawa pang express. Fast lane daw, fast lane. Mabilis. Katumbas nung express lane. Ginawa ni Locsin. Diba? Siguro, magkano kaya binigay ng inchik kay Locsin? O yan ang utos sa kanya ni Digong nyo. Mga kaibigan. Yun lang naman yun tsaka magbibigay din yun. Kahit utos pa rin ni Digong nyo, bibigyan pa rin siya ng inchik. Diba? Mga kaibigan, sipin ninyo, binigyan ng panibagong lisensya ang mga inchik para mabilis na makapasok dito. Ibig sabihin pag express lane, kayo walang makikialam. Basta yan walang question. Walang question. Pasok lang. Inchik, pasok. Ayan po. Di dadagsa ngayon ditong inchik. Lalong madadagdagan ng inchik. Yun ang balak nila. Punuin ng inchik itong Maynila. Itong Metro Manila. At saka yung mga lugar na nanganganib ang security ng ating bansa. Katulad yung mga shoreline natin na inuukupahan ng mga inchik. Mga kaibigan. Lalaking problema niyan. Pero ang pinagkakaguluhan, yung speakership, sino ba yung mga hinduropot na yan? May mapapala ba tayo dyan? Wala naman Yung budget, naniniwala kayo magagamit sa yun? Sa COVID? Nga lang PhilHealth may nangyari na ba? Sa PhilHealth? Wala na, di ba? Limot nyo na. Yung pastillas, may nangyari na ba? Yung pogo. May nangyari na ba? Wala. Mga kaibigan. Kaya nakapagtataka madaling malutas nila yung problema.
baka balang araw, tatawagin nilang accomplishment ito eh. Ibibigay nilang accomplishment ito kay Digong nyo, sasabihin, ba, ang galing na presidente niya. Bakit? Naayos niya yung gulo sa kamara. Siya nakaayos niyan eh. Paano niya hindi maayos? Siya nagpagulo niyan. Mga kaibigan, gagamitin pang ano yan? Achievement. Mga kaibigan, yung katarantaduhang yan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Si Ka Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Talagang si Cayetano, ayaw pa rin iba yung sinasabi niya dun sa, pinakikita niya. Di ba ang talagang dapat na ginawa niya, para hindi na dinistrong kayong pintuan doon, nag-ano to nagiganti na siya, dito sa dati niyang amo. Pero ayaw niyang ipakita, ayaw niyang sabihin, baliktad yung sinasabi niya, sasabihin niya, ang pagkakaalam ko talaga, I was to handle the budget and I was told until matapos yung budget para walang disruption. Wala namang ganun doon sa sa agreement Kaya tapos yan, kaya hindi tapos yan, hindi kasali yan. Lahat ng sinasabi mo, wala sa pinag-usapan nyo. Isa lang ang maliwanag, term sharing. So ngayon, sabi niya, Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko. Mali daw ang reading niya. Minali mo yung reading mo. Hindi ka mali. Talaga sinadya mong maliin. Misunderstood ko na gusto mo. Pinakikita niya, hindi niya deliberate o pinlano yung panggugulo sa kamara. Di ba? Hindi niya pinlano. Kunyari, yun ang understanding niya. Bigla ka naging tanga, mga kaibigan, Tanga ka pala. Ba't di mo sinabing, I'm sorry, tanga po pala ako. Di ba? Sana ganun na sinabi mo. O baka may sumimpat siya pa sa'yo. Ba? Honest pala to, no? Tanga siya. Di ba? Wala. Ano pinagsasabi mo? Pero, at saka ito pa, na hindi sincere. Walang sincerity itong taong ito sa kanyang sinasabi. Dadalawa lang. Sabi mo, okay na kayo. Sabi mo, nagkasundo na, tutulong na. Bakit sinasabi pa rin niya na, dadalawa lang ang house ng Congress. Yun daw ko ang ginawa dun sa sports complex. Yun daw fake, di ba? Inuulit niya yun. Hindi niya na sinabing fake ngayon. Sabi niya, dadalawa lang ang house ng Kongreso, Senado. Kongreso, walang third house na tinatawag pong Celebrity Sports Club. Ang members noon ay members ng sports club, hindi members ng Kongreso. Tado, kahit saan gawin ang deklarasyon, kung ang mga magdedeklara, kasapi lahat ng House of Representatives, pwede yun. Di ba tayo nga nagsasabi nung unang ginawa ni Cayetano yan? Di ba? Yung nag-resign daw siya. Ano sabi natin ba? Baguhin ninyo yung ginawa ni Cayetano. Di ba? Gumawa kayo ng paraan. Ito naman, naisip nilang paraan siguro dahil plano na nila to. Suportado si Velasco nung di ba? Sinasabi natin nung una pa lamang, si Sara Duterte nasa likod niyan.
Di ba? Hugpong ng panggagago, pagbabago, mga kaibigan. Katakot-takot ang pasalamat ni Velasco sa pamilya. Sana kung kay Presidente Duterte lang, kahit na nakialam, di ba? Sinasabing hindi raw sila nakialam. Hindi. Lahat pinisalamatan niya. Si Sara, si Paulo, di ba? Lahat, buong pamilya. Ang nangyari po dito, from one dynasty to another. Akala niyo ba si Cayetano lang ang dynasty? Si Velasco, dynasty rin yan. Kaya to si Cayetano ngayon namamalimos na ng simpatya sa media ngayon Dahil sa sinapit niyang kahihiyan, tinadyakan, pinatalsik, sa pwesto. Yung sinasabi nila ngayon, masama kang leader. Diyan sa kamera, isa kang gago, isa kang mandurugas. Yan ang katumbas lahat ng mga sinasabi ngayon. Diba, Caldero, Cayetano? Ngayon, namamalimos na siya ng simpatya mula sa media. Mga kaibigan, katunayan, may sinasabi yan May sinabi raw tungkol sa media ngayon, to si Cayetano. Cayetano pala, mga kaibigan. Teka, hanapin ko. Kapraso lang naman yun Mga kaibigan Ito po titignan ko lang Ano yung sinasabi sabi ni Cayetano. Kaiba sa dati niyang sinabi. Bigla siya nangailangan ngayon ng media. Mga kaibigan. Ano sabi niya ito? Yan. Ito nung July 13, 2020, sabi niya, media can make or break a political career. Media should be neutral. Yan. We simply, March pala niya sinabi yun. Dapat daw maging neutral. Dahil ang media pwede kang sirain o kaya tulungan, di ba? March 3 yun, 2020. Nung July 13, sabi niya, we simply put an end to the privilege of one family. Yan. Lopez, ito yung sa prangkisa. In using a public resource to protect and promote their private interest. July 13, laban sa media, sa ABS-CBN. Ngayon, ano sabi niya? Hindi ba sa media maraming napipiko na politiko? Ba na, di ba? Hindi ba sa media, kapag businessman, kapag medyo masama yung news, tumatawag, naapektuhan? Hindi ba sa media? Hindi naman 100% of the time, 100% accurate. But there is no democracy without a free press. Lintik, naniniwala na sa demokrasya at saka sa malayang pamamahayag ang damuho. Ano pa sabi niya? We will rather have those small mistakes and mas mabuti na raw merong pipiliin niyang merong mga maliliit na pagkakamali and mag-criticize ang ilang media rather than wipe out. Sa halip daw na lipulin yan and shut out the media and then saying maayos ang demokrasi. Walang demokrasi pag walang free press, pag walang media. Alam mo pala yun Kung ano-ano pa nagpaligoy-ligoy ka pang hinduropot ka, yan yung sinasabi ni
Thomas Jefferson. Kaya umunlad ang Amerika eh. Di ba? Anong sabi ni Thomas Jefferson? I would prefer a press without a government than a government without a press. Mas nanaisingguan niya na magkaroon ng press na walang gobyerno kaysa naman gobyerno na walang press. Ibig sabihin nun yung media. Kasi that time, ang media is periodiko pa lang eh. Nung sabihin nyo ni Thomas Jefferson. Oh, di ba? Parang gaya-gaya ka pa. Tapos iba na ngayon, di ba? Nag-iba ka na. Ayun, mga kaibigan, ano? Alam Peter Cayetano talaga, oh. Sabi ko nga sa inyo, naalala ko si Attorney Alan Pagya. Ano sabi ni Attorney Alan Pagya sa akin nung araw? Alam mo, Anya, ang media, yan ang pinaka-importante sa lahat. Diba? Kasi, kahit anong tayog o katayuan mo sa buhay, di ba kamakailan lang sinabi ko na, alam nyo to si Digong nyo, dadating nga ang araw eh, baka magulat pa kayo eh. Pag ito, pinagtatatadya ka na sa mukha ito, wala na sa pwesto, iniiwan na ng lahat, at kung ano-anong hinaharap na niyang kaso, huwag kayong magugulat, kami pa magtatanggol eh. Dahil wala na magtatanggol sa kanya eh. Di ba? Dahil sa awa, mga kaibigan. Ganyan kami. Ako, madalas ganyan eh. Pag wala na sa pwesto, at saka ako tinutulungan. Pero pag nasa pwesto, hindi. Kasi may accountability ka. Di ba? Subject ka ng pag-usisa ng tao. Tungkulin ng tao yun. Karapatan yun ng tao. Di ba? Kayo naman, may tungkulin kayong ginagampanan na kailangan maging bukas yan lahat sa publiko. Ano sabi natin? Di ba? Isang araw, nasabi ni Attorney Alan Pagya kasi, kahit sino ang makalaban mo, halimbawa, malaki kang tao, kahit anong taas mo, dadating yung araw, kakailanganin mo media. Kasi pag ikaw na ang nasa ilalim, makakatagpo ka rin eh. Hindi pwedeng hindi. Pag nakatagpo ka na, ano man ang tayog ng pwestong hinawakan mo, doon mo na marirealize, media ang unang-una mong pupuntahan. Tingnan mo yan. Nung magipit yan sila Gloria, saan nagpunta yan? Di ba sa media? Yan sila Justice Corona nung araw. Saan nagpunta yan? Di ba sa media? Isipin nyo, lahat ng nagipit. Kung hindi sila ilalabas ng media, katulad ng gustong mangyari ngayon ng administrasyon, huwag magkaroon ng panig yung inaapi nila. Hindi po pwede yun, mga kaibigan. Pero wala na po tayong oras para po sa mga nakikinig sa atin sa himpilang DWBL, sapagkat tayo po'y napapakinggan alas 10 hanggang alas 11 sa himpilang DWBL, 12:42 sa inyong mga talapitan, Lunes hanggang Biyernes po yan. Pero, wag po kayong alis, sapagkat pagkatapos po lamang ng ilang saglit, magbabalik po tayo sa ating pong live streaming hanggang alas 12 po ng hating gabi. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko.
Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.